Alam mo, maulan talaga ngayong umaga pero hindi ako magpapapigil at gusto ko talaga magpapawis pa kaya naman dumiretso ako dito kay Papa. Dito kasi nakapark talaga yung bike ko at saka manghihiram ako nitong raincoat na binigay ko sa kanya dahil magbabike na lang ako. Solo bike ang atake natin today dahil si Patok busy na nga siya. Nag-i-empake na rin siya dahil mamayang hapon uuwi na sila ni JB. Ako naman kasi iniisip ko holiday today so sayang naman maluwag yung kalsada. Kung meron naman akong raincoat at saka hindi naman kalakasan yung ulan, carry naman sigurong magbike ako. Ma-achieve ko lang talaga yung pagpapawis ko kasi feeling ko talaga kapag na-miss ko kahit isang umaga na nag-zumba or bike ako, feeling ko tatama rin talaga kung ituloy-tuloy siya. Ito nga palang kapote na gamit ko, terno siya, isang pantaas which is jacket na may hood, tapos meron din yung pantalon. Andito na po tayo papuntang Splash Island. Wala masyadong naglalakad or nag-jogging kasi naulan. Puro na ako talsik ng ulan. Alam mo, naawa talaga ako dito sa sapatos kong suot. Puting-puti pa naman. Kasi puro na talaga siya talsik. Naisip ko, paano ko kaya ito lalabhan? Kasi most of the time, pag naglalaba ako dati ng mga puting rubber shoes ko, naninilaw. Alam mo na, satisfied din talaga ako sa bike ko dahil na-enjoy ko siya, maluwag yung kalsada. At saka, napagpawisan ako ng husto. 8.5 kilometers pa naman yung binike ko. Pag uwi ko pala, gising na rin yung mga bagets. May leftover pa kaming pizza from last night kasi ito rin yung ginawa naming dinner. Gusto ko kasi matry ni na JB yung favorite namin na creamy spinach dip. So, since may leftover, yun na lang din yung pinang breakfast. And then, nagpahinga lang ako saglit tapos nangiya si Pinggoy dahil mamamalengke siya. So, ang naiwan sa mga bagets, sina Papa at kaming dalawa nga lang ni Pinggoy ang umalis muna. Quick date na rin talaga ito. Date na talaga sa amin to dahil bihira lang din naman kaming makapag-solo ng alis. So, mamimili lang siya ng pang-stock na rin sa ref, mga gulay, meat, at saka tinanong niya rin ako kung ano bang gusto naming ulam. Naisip ko dahil medyo maulan nga, malamig ang panahon, masarap siguro yung mainit-init na sinigang for lunch. Bumili na rin ako ng kakaunting prutas lang. Alam mo, napansin ko kasi kapag dinadamihan ko yung bili ng mga prutas, nasasayang siya. Ewan ko ba, itong mga anak ko hindi talaga na-appreciate lagi yung prutas. May mga times na gustong-gusto ni Kowa, pero most of the time talaga, parang nangihinayang ako, nabubulok lang ganyan. So sabi ko, paunti-unti na lang. At saka, meron din kasi akong kailangang gawing content and kailangan ko mag-shake-shake ng mga kung ano-anong prutas. So sabi ko, yung magagamit ko na lang din na prutas ang bibilhin ko. So eto na nga at inaantay ko na lang si Pinggoy at syempre bit namin itong aming trolley. O diba, napaka-useful nito. Matagal na sa amin to at talaga namang napapakinabangan namin ng husto. Kaya kung bet mo ng ganyan, pamalengke, yung link ng trolley, lagay ko na lang sa comment section pero nasa showcase ko rin. Alam mo, pag nakakita na ako ngayon ng kakanin, naalala ko talaga yung ube latik na natikman ko doon sa may Pitex na Kakanin Express. Oh my God, gusto ko talaga noon. Paano ba ako makakabalik doon sa Pitex? Gawa nga ako ng paraan, charot. Tapos napadaan kami dito sa may flower shop and ngayon ko lang yata nakita na meron silang ganitong klaseng bouquet ng flower na binibenta. So for the bilhin na nga kami and dito na nga pala kami magde-date. Meron kasing murang milk teahan dito lang din sa may Pasita Palengke. So meron kami nabilhang burger sa may katabi nga ng flower shop. Tinanong namin dito sa milk tea shop kung okay lang ba magdala ng outside food. Sabi niya, okay lang naman. So, ayan na po ang pinakasimpleng date na pwede naming magawa ni Pinggoy. Sobrang busy na rin kasi talaga ni Pinggoy. Isang araw lang ang off niya and madalas kapag may pasok naman siya, over kung mag-OT. At saka hindi rin talaga mahilig si Pinggoy na lalayo pa para lang kumain, mga ganyan. So, okay na kami sa ganito. Bago pa kami makasakay ng tricycle pa uwi, may dinaanan kaming bilihan ng pangkulay ng buhok kasi alam niyo naman, nasa golden era ngayon si Pinggoy at wala siyang balak magpaitim ng buhok for now. Since meron din ako nababasang comment, ayaw po ba ni Pinggoy na magpakulay ng itim na buhok? Ayaw niya po. At saka, nasa kanya na yan kung anong buhok yung gusto niya for the go. Nung namalengke rin pala si Pinggoy, namili rin siya ng ilan para kay Papa na pwede niyang pang-stock sa kusina niya. Thank you, my love. So, dahil maaga-aga pa naman, si Pinggoy busy na nga sa kusina dahil magluluto na siya ng aming pananghaliang sinigang. Naisipan namin ni Patok na mag-video ke. So, ayan at sinet up na nga namin yung aming sudotak na video ko na may wireless mic. Back to December all the time. Dahil sa'yo, ang puso ko ito ay natutok magmahal. Sadya bang ganyan? Sana'y pag-ibig na nadarang may pag-aingatan. Tawag ng aking damdamin.
Na dahil sa'yo, ang puso ko'y ito'y Sadya bang ganyan? Lahat sa akin ay ikaw. Luhay at naiiyak. tunay na tunay. Yung ano yung, bakit ngayon ka lang? Yeah. Ikaw babae, ako lalaki. Pag nagbi-video ko, mas feel ko talaga kantahin yung mga Tagalog na love songs na mga luma. Anyway, ayan nga pala si Pinggoy. Dito na siya nagluto. Naubos na rin finally yung gasolet namin. Simula na nasubukan nga namin mag-gasolet. Pangalawang beses pa lang namin kakailanganing magpa-refill. Ganun siya katipid. Me all of your heart, give me your love, and an hour. Love me always, as you love me from the start. With every beat of your heart, baby, I love you. Ang damdamin ko anong sakit sa aking dibdib. Tatawa ako nang marinig ko ang balitang mayroon ka na iba. So si Pinky, syempre, hindi rin nagpahuli. Kumanta rin siya ang request na gustong kantahin. Sailing ang favorite niyang kantahin by Christopher Cross. Paano ba naman lagi ko talagang pinapatugtog yun? Minsan na LSS ako sa isang kanta. Paulit-ulit yan, patutugtugin ko sa computer hanggang sa siguro na-adapt ng mga anak ko yung lagi kong pinapakinggan. Nakapag-lunch na rin pala kami. Thank you, my love. Napakasarap ng sinigang. Ang dami naming nakain. So eto nga pala at i-ready ko na itong mga bulaklak na nabili namin. Tapos ito kasi nagulat ako, 50 pesos lang siya. Tapos sa isang bouquet, merong 5 lang yung flowers. Tapos sa kabilang bouquet naman, nasa 7 pieces yung flowers. Tapos nagulat ako, bakit parang iba-iba yung color niya? Yung pala hindi siya natural na pink or purple. Parang pinipinturahan or ini-sprayan lang siya ng pangkulay. Kasi nung inobserbahan ko doon sa may flower shop, yung iba naman na ganito, puro kulay puti lang. Pero hindi na ako para magreklamo pa dahil ako naman, basta nagandahan ako at saka affordable, tapos fresh flower. Pwede na sa akin yan. Tapos tinanong ko nga yung sa may flower shop, kung ano po katagal yung itatagal pa nito kapag nilagay ko sa vase. Siguro daw mga 4 to 5 days. Well, anyway, meron akong vase dito na never ko pa nalagyan ng fresh flower. So, today's the first time. Itong vase nga pala, nabili ko siya sa IKEA. Siguro mga 70 or 80 pesos lang yung ganyang vase. At saka pwede rin yung gawing pitchel, diba? Sobrang cute talaga. So, eto na nga. At pinutol ko lang din ng kakaunti itong stem ng bulaklak. Hindi ko talaga alam kung anong tawag dito sa bulaklak na to. Pero alam mo, kapag namamalengke kami, nadadaanan naman namin palagi yung mga flower shop doon sa Pasita. Hanggang tingin lang talaga ako. Kasi usually, like, kung rose, iba't ibang color ng rose, usually 50 pesos minimum, isang piraso lang yun. Eh, gusto ko talaga, once in a while, meron kaming fresh flower sa bahay. Because why not, diba? Ang lakas niya maka-happy. Basta, ang saya-saya ko. So, sakto, dito kasi sa aming kusina, may saksakan kami dyan na sira na naman. Lumubog yung mismong saksakan. Kaya, hindi nga makapagluto sa induction si Pinggoy dito dahil kailangan ipagawa yung saksakan. Sabi ko, tatakpan ko na lang muna nitong flower vase, itong sira naming saksakan, until maayos yun ng aming landlord. So, ayan na po ang ating very colorful na flowers. And dito ko na lang din nilagay sa food tray yung mga prutas na nabili namin kanina. At saka, meron kasi akong kailangan gawing trabaho. Meron akong natanggap ditong product na kailangan kong gawa ng content. Alam mo, bigla ko tuloy naalala, nung grade 2 ako, sa Leyte kasi ako nag-grade 2. Isang taon ako doon nag-aral. Every morning kasi, parang ang routine bago mag-start yung eskwela is merong kalapit kaming batis or ilog. Kailangan namin mangolekta ng tubig doon. Tapos, may garden sa harap ng maliit naming school, mga classroom. Tapos, kailangan namin magdilig. Tapos, naalala ko, merong daisy na flowers doon. Iba-ibang kulay, yung nakatanim. Gandang-ganda ako doon sa mga flowers na yun. Kaya, naalala ko tuloy sila bigla. Naisip ko tuloy na kapag ako talaga nagkaroon ng chance, magkaroon ng
sariling bahay, magtatanim-tanim ako ng flowers. Gusto ko may daisy, merong santan, may mga bougainvillea. Pinaandar ko na rin pala itong aming Hycon na ice maker para makagawa na siya ng yelo. Then umalis kami ni Pinggoy. Kaming dalawa lang dapat talaga. Yung dalawang anak namin humabol. So dito lang naman kami nagpunta sa Dali. Bibili lang kami ng mga ingredients dito pang burger. Kasi mura yung mga buns dito, yung cheese. At saka syempre kapag nasa Dali, automatic talaga. Lagi akong bumibili ng calamansi juice nila dito. Kasi ang sarap. And shoutout nga pala doon sa nakasabay namin sa Dali. Hello! Boss, magkano pa car wash? Balik 38, 38? Wala nang bawas? 36. 36, okay. Baka mabasa yung gold mo. 100,000 ang bili ko dyan. Ano ka ba? What? Naabutan ko nga pala itong si Papa na nilinisan ulit itong bike ni Kuya Harry dahil dumating na pala yung in-order ko para sa bike na to, itong cover ng upuan. Mura lang yan kasi yung pinaka-upuan nito, ayos pa naman yung form niya pero parang natastas na or naluma na yung pinaka-cover niya. Ito, mura lang yan online. Wala pa yatang 50 pesos something yan. Ganyan din kasi yung binili ko noon para sa Japanese bike. Japanese bike, kala mo naman talaga. And in fairness, worth it na yung ganitong klaseng cover. Kesa palitan yung mismong upuan, magkano rin aabutin. So, ito lang naman yung sira sa dating upuan niya. O kita mo, may tastas lang naman siya dito sa gilid. So, anyway, habang naglilinis ng bike doon si Papa, busy na nga si Pinggoy dito dahil tutulungan niya ako sa content na kailangan kong gawin para dito sa Simplus na blender. Rest day din kasi talaga ni Pinggoy kaya may time siya talaga na makakilos-kilos dito sa bahay ng bongga at buti na lang nasakto na ngayon ko gagawin yung content para naman ayan, meron akong assistant. Thank you my love. Alam mo na mga oras na to, sinapatok naman, naliligo na dahil uuwi na nga sila para hindi rin sila gabihin. So naisip ko na itong lulutuin dahil feeling ko matatagalan pa to. Ibabalot ko na lang siya para at least habang nasa biyahe sinapatok, doon na lang nila makain itong burger para in case naman na magutom sila. Meron na silang pang merienda, hindi na sila bibili. Yung mga anak ko naman, ayaw nila ng burger. Kapag gumagawa si Pinggoy ng ganito, ang sa mga anak ko is burger buns lang tapos yung palaman na cheese lang na melted. Yun lang talaga yung gusto nila. So, habang busy si Pinggoy doon sa labas, busy rin ako dito sa kusina dahil ipe-prepare ko nga yung mga ilalagay doon sa aming burger gaya na lang nitong lettuce, pipino, tomato, tapos yung cheese nandito na rin naman sa labas. Pag mabilisan, ang ginagamit na lang namin na palaman sa mga ganitong burger is maliban sa mayonnaise is yung chicken sandwich na ladies choice. Ako gustong gusto ko yun. So syempre meron kaming burger lahat dito and yung para kina Patok at JB, ang ginawa ko, binalot ko na lang sila ng sandwich paper. Tapos hindi ko na sila na videoan dahil sobrang busy nga talaga namin. Nagmo-multitasking din talaga ako. At syempre, meron pa nga akong little assistant dito. Kasi akala ko talaga, meron pa kaming yung concentrated kalamansi na nasa bote. Wala na pala. So kung meron man kaming kalamansi dito sa ref, yun na lang din talaga yung pinapiga ko kay Ko. At kita mo naman, feel na feel talagang tumulong ng assistant ko. Even paglalagay ng tubig, naka-assist pa nga siya dito sa pitchel. Alam mo, initially, ang bala ko sanang gawin gamit itong blender na dipitchel is mango shake. Kaso malamig nga yung panahon, parang giginawin lang kami kung magmamango shake kami. Kaya naisip ko ay, na nga lang, juice na nga lang. Alam mo, mas masarap pa talaga itong juice kung meron kaming lemon or kung marami kaming kalamansi sana na napiga. Pero pwede na yan. And then, marami na rin palang yelong nagawa itong aming ice maker. So, ayan, ready na nga. Naglagay lang ako dito sa baso. At dito ko na ilalagay pa itong ating ginawang cucumber juice. And ito nga palang ginamit ko na Simplus blender. Meron yan 3 magkakaibang attachment. Itong gamit ko is perfect yan kung gagawa ka ng smoothie, juice, mga shake. Yung ginamit naming attachment kanina para sa burger patties, parang food processor naman yun. Tapos may isa pa siyang maliit na attachment. So ayan, at for the video pa nga tayo ng iba't ibang angle para dito sa mga nagawa nating food and drinks gamit ang Simplus. Pero aminin, ang lakas maka-cafe ng effect. Yung mga ganyang may pa-food tray ka pa, kahit nasa bahay ka lang naman, tapos yung presentation ng merienda mo, maganda, di ba? Alam
Alam mo, meron akong era na ang hili ko talaga manood ng mga Korean cafe vlogs. As in, yung mga nagpe-prepare ng mga drinks na in-order sa Korean cafe, yung mga cake slices. Grabe, parang pag nanonood ako ng ganun, so isip ko parang ang sarap siguro magkaroon ng cafe. Pero syempre, nakakapagod yun, diba? Kaya talagang kung gusto mo mag-business, dapat yung passionate ka talaga doon para hindi mo maramdaman yung pagod, or kung mapagod ka man, ipahinga mo lang and then balik. Alam mo, hindi pa yata ako nakakaligo, diba? Ang dami ko nang pinagagawa buong araw, nagbike, namalengke, nagvideoke, naggawa ng kung ano-anong merienda, hindi pa nga nagawang maligo. Pero after nito, maliligo na talaga ako. Maglilinis lang muna ako ng bahay, okay? Ayun lang muna for today's video. Bye!